Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, dadalhin ko naman kayo dito sa parting lupa ni Insan Helen. Ayan po at papakita ko po sa inyo. Masukal po dito. Ayan po, may mga puno ng pepper tree. May puno po doon ng mangrove na napakalaki. Masukal nga lang mga kaibigan kasi hindi napapatabasan ang lugar. Tapos ayan po, isa pang paper tree, malaki na. Pwede nang gawing tabla. Ayan. Napaka taas po ng puno. Ito kasi pag hindi ito pinutol, mabubulok na yan kasi wala nang dahon sa taas. Namamatay na yung mga sanga sa taas. Tapos ito naman yung paper tree na pinutol ng mga taga Romelio kahapon. Hindi namin malayan. Ng isang araw pala. Ito po ay napakalayo na sa kawad ng kuryente. Ayan po. Ang layo po ng kuryente dito. Tapos pinutol po nila nang wala pong paalam sa may-ari. Ito po ay private property na. Napakabait po talaga ng mga taga Romelio, mga kaibigan. Ay, ang dami pong pinutol. Ayun pa oh. Nakahandusay ang mga puno. Ay, kawawang puno. Walang kalaban-laban. Pati ang may-ari ng property, walang kalaban-laban. Sige bunso, ilabas mo dyan lahat ng iyong galit sa pumutol ng iyong mga puno. Grabe po. Ay, pasalamat sila dahil hindi matatapang yung kanilang pinutulan ng puno. Dahil kung may matapang, ay aywan ko lang kung magkaintindihan sila. Aray ko, kung hindi ko po sinita doon mismo sa tapat ng bahay ni na Bunso, ay naku Diyos ko, talagang lalagasin nila yung mga puno mismo na sa loob ng property. Nakakalungkot isipin, pero ganun po ang batas ng lupa Kung minsan lumalabis, kung minsan naman ay kumukulang. Sana tamang patakaran lang ng batas ang sundin. Kaya lang ganun po talaga ang batas dito sa ibabaw ng lupa. Kung minsan ay inaabuso, kung minsan ay ginagamit sa mali. Ngunit sa batas ng Diyos, lahat ng lumalabag sa batas ng lupa hindi nakaligtas sa paningin ng ating Panginoon. At yan ang nakakatakot kasi kapag batas na ng langit ang iparanas ng Diyos sa mga sumalaula ng batas ng lupa, delikado na. Kaya mahirap ngayon lumabag sa batas ng lupa o gumawa ng mali sa kapwa kasi ang Diyos ang kalaban ng mga taong gumagawa ng kamalian dito sa ibabaw ng lupa. Alam niyo mga kaibigan, nakakalungkot lang isipin kasi ang tagal na ng puno na yan Malaking pera sana yan kung tumagal pa kasi straight naman yung mga sanga niya. Pag lumaki pa yan at ipagawang tabla o gagamitin sa paggawa ng bahay, makakatulong yan, makakalibre na. Kaya lang ganun talaga wala tayong laban. Kaya ang Diyos na lang ang ating asahan sa panahon na may kaapihan, dahil sinasabi rin ng Panginoon sa kanyang salita, akin ang paghihiganti, ako ang maghihiganti sa iyo laban sa gumawa ng masama sa iyo. Yan. The vengeance is mine, sabi ng Panginoon. Kaya pag ang Diyos na naghiganti, nako, wala nang magagawa ang tao. Isa lang ang buhay ng tao na pinahiram ng Diyos. Kapag binawi niya to, wala nang kapalit. Sorry na. Hindi na papakinabangan ng tao yung mga bagay na kinuha niya dito sa lupa ng hindi tama. Yan mga kaibigan, hanggang dito pa rin yan ang
bahagi ng lupa ni Insan Helen. Nag-iisa lang naman yung anak niya. Marami po palang paper tree dito, oh. Ayan, oh. Ayun pa, ayun pa. Tapos maraming nyog. Tapos dagat na yan. Diyan, sa gilid. Uy, dami ko na naman gurli sa paa. Dami kasing mga damo na kapag sumabit sa binti masakit. Masakit na makati. Yan, mga kaibigan. Tapos, umikot kasi kami. Yan si Bunso. Umikot kasi kami. Kaya andito ako sa gilid ng unang kahon ng fish pond. Loading Inisip ko pa kung anong tawag doon. Fish pond lang pala. Yan mga kaibigan. Tapos yung bundok na yan. Yung kabundukan na yan. Uy, ang dami ko ng tama sa legs. Pag-aari pa po yan ng real. That is private property. Real property po yan. Ang kabundukan na yan. Punong-puno ng maraming kahoy na kinukuha din ng mga tao nang walang paalam. Nakakamangha na ugali ng tao. Dito sa isla ng Cebu yan. Uy, sayang yan, oh. Straight pa naman yan. Uy, magandang kahoy yan. Bangkay na. Anong bangkay? Patay na? Bangkay? Ay, bangkal. Paano ba isulat yun? Bangkay. Bangkal. Bangkal, yon. Bangkal, Makati. Yan. Ay, hirap na way pulo. nag-iisa lang itak. Wala pang puluhan. Ay, wala po. Tama. Ano ba yun? Wala pang hawakan. Hirap itaga, oh. Uy, kadamo ng masakiting pangagat. Grabe ang buhay dito sa lugar na ito. Iyon na. Pakialaman pa rin iba. Nang walang paalam. Oy! Ay, silipon. Muntik na hulugan yung cellphone, Sa baba lang naman yan, babagsak. Ilahin ko na. Ha? Ilahin ko na. Uy, kadami ng Uy, kadami ng agay. Ay, sus, ginoo ko. Anay pa. Ay, agay. Nay nga kadamo ng pala. Ay, aroy. Nay nga kasakit. Hindi ako draya. Uy, dito tayo. Nay, Diyos ko mga kaibigan. Ang daming hantik. Sakit. Ayan, oh. Yan, oh. Pag kumagat yan. Ambi. Di na yung sa kapiyak. Damo dira ang pala. Abaw lintian kay kasakit gid daw kag abaw kakatoy gid sang pala diin. Ay, Ang nara na sinunoy. ba na ya sinunoy sa iya kabuhi. Ay, Diyos ko mga kaibigan. Agoy, ang pala ito na sa akong liog. Di na naman sininga pagihaw. Agoy, ginoo ko nga kasakit. Kasakit man mga gatsang buwang nga pala. Birahon tayo na pauli. Birahon ta pauli. Iuli ta na basi. Wa namang tayo maabdan dire. Dito ang mga tao, Diyos ko po, kahit hindi ka nila, kukuhanin nila kahit na sa lupa mo na. Uy, napamihasaan na lang ng mga tao yung ganong ugali. Ay, naku, Diyos ko po, mga kaibigan, dali. Uy, kakatiba ng... Grabe ang kati ng ng antik. Parang gusto kong pasayawin ng Doremi Pasolatido. Duty Lasal pa merkado. Agoy. Kasi nga makatinga at masakit ang pala. Kaya tatong mabirahon. Dito na tamagi. Ay, mga kaibigan. Dali, dito ako dadaan. Dito.
sukal doon. Yan mga kaibigan. Tapos ayan, diretso pa yan doon. Yan, ito pa rin. Ito pa oh. Akin na ito. Bakit may ano to? Ano to? Ginawa nila kahapon silungan. Ay, ganun. Ay. Yan. Bow. Oh, ang imo cellphone. Ha? Yan mga kaibigan. Tapos diretso pa yan doon. Ayan ang dagat. Andito yung Talisay ini. Talisay yata ito. Yan ang kalsada. Ayan. Uy, Diyos ko po, nasa ilalim na ng damit ko ang antik. Grabe kasakit. Kaya. Diyos ko, dali kita makursinat. Dali na, lagyan natin yung ointment. Tama na, tama na. Tingnan ulit sa likod ko, tingnan gamay gakutot. Wala. Diyos ko, ginahilikigyan kita ini. Hindi ada untan itong ting. Kaya. Kaya na ito nina. Kaya tayo na. Imo inang dako, ako inang mga tagdok. Yan mga kaibigan, kami po ay hahakot muna ng kahoy. Maraming salamat po sa inyong panunood sa aking magulong video. Uy, kasalanan talaga yan ang hantik. Thank you so much po. Bye.